Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Presenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sapagkat sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Mr. Chairman. Naniwala Nag-usap naman po kayo kami. na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago nyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari. Tama? Tama po. Kailangan Tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MIT? Hindi ko alam. Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng, Multi-year Year project programming. scheduling. yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period po. Alam po niyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Aalamin ko niyo po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam, Alam aalamin po ko po. niyo yung SDM4. Hindi din po, hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po malaman din po natin kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin taas. ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Mr. Yung sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po riyan halos 100 o isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila geotag at real time.
Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo. Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, Mr. Chairman. Naniwala Nag-usap naman po kayo kami. na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago nyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya Katulad po ng ano? ng tourism, ng DOTR, ng agriculture, Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, DTI. TICAS, PNP, DND. opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ho ako familiar sa SSP. Di rin kayo familiar sa CSSP, Hindi din po. STO. Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator hindi Marcoleta, naayos yung kindly sistema. wrap up because you have 5 seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Gusto ko po kayong tulungan, no, as an aside, no, sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na o na-operan. Gusto ko pang ilagay sa record, ako po, 18 taon naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas no po ako dyan na sasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako nagte-text na gano'n? Nagtataka rin po ako eh. With the indulgence po of Senator Jinggoy, Mr. Chair, I have few questions para po kala Secretary Vince Dizon at saka sa AMLAC po. With the permission of the body, mag-interject, especially Senator Jinggoy, kasi paalis na yung dalawa. Okay, all right. Thank you. Mr. Chair, Secretary Dizon, ito po bang EGB Builders ay
nilagay na po ninyo sa ika nga kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, Mr. Chair? Wala pa po kaming nakikitang proyekto at ebidensya na nagigid dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang ho na narinig ito, itong EGB Builders. But we will look into it po, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa po. Kasama po siya doon sa top 15, Mr. Chair, itong EGB Construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have the evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Kasi ito pong Wawaw Builders na ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw sa mga tiga DPWH po sa First District ng Bulacan. So might as well include them in your investigation, including Wawaw na rin po, na kung po pwede po maimbestigahan ito at makasuhan and then mapasama po sa AMLAC. Nandito po si Engineer Bagaw. Pwede niyo Engineer tanungin. Bagaw. Your Honor, if I may, allowed to manifest. Go ahead. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, hindi po ako ang may-ari ng Wawaw Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po 3 dekada or 35 years na po ang EGB Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpati. Ang tanong ko lamang kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw kasi meron po kaming ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa makokontem po na komite na ito. Do you own Wawaw Builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wawaw. All right, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay member ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? Sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How Yes, many Your years you've been a member of PICAB? I was appointed by then President Duterte and then I was reappointed by President Bongbong. Ilang taon po kayong sa PICAB? 3 years kay President Duterte and I serve as on holdover capacity ng 1 year kay... Pero tama po ba na ang PICAB po ang nagbibigay ng mga lisensya po sa mga kontraktor? Tama po ba ito? Tama po, Your Honor. Okay. Teka, Senator Erwin, ang inalaw ko lang, tanong doon sa dalawang aalis. Opo. So baka I'm pwede sorry, sa I'm second sorry, round mo Mr. na lang Chair. siya Kaya nga po, bubugin. yeah, what I'm saying is kanina nga po, baka pwede pong request po natin sa DPWH na tignan po ito, isama na rin po kasi nasa top 15 po itong Bagaw Builders at meron din po silang poor unsatisfactory report mula po sa GPBB, mula po sa SIAP. So kailangan din siguro mapasama sa kasuhan ito, kasama po yung Wawaw, and then doon po sa Anti-Money Laundering Council, baka pwede na rin po i-freeze ang mga assets nito, Mr. Chair. Mr. Chairman, unang-una po maraming salamat Yes. po sa bagong information na ito. Kung mamarapati niyo po, hihingiin ko po yung mga information sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makakaasa po kayo na once we receive this, uumpisahan na rin po namin ang investigasyon dito. Thank you, Maraming Mr. Chair. salamat po.